Itay, kayo na po muna ang bahala sa aking mag-ina. Alam ko na safe sila dito sa bahay, lalo na kasama kayo. Mahirap na, maraming masasamang tao ngayon na nagkalat, lalo na sa lugar ng bahay nila. Mas mabuti, dito na muna sila ng anak ko, habang nasa abroad ako. Huwag kang mag-alala iho, ako na ang bahala sa mag-ina mo. Tama-tama, wala naman akong pinagkakaabalahan dito. Sabi ni Itay sa aking asawa na si Robert. Matagal ang pangarap ni Robert na mag-abroad para makabili kami ng sariling bahay. Doon kasi kami nakatira sa bahay ng mga magulang ko. Kaya lang magulo sa lugar namin. Ayaw ng asawa ko na doon lumaki ang aming anak na si Lucas na 3 taong gulang na. Ako nga pala si Mercy, 27 years old. Ang aking asawa na si Robert ay graduate ng engineering pero hindi siya nakapasa ng board exam. Pero ang papasukan niyang trabaho sa ibang bansa ay related naman sa kanyang natapos. Ako naman ay hindi na nakagraduate dahil nabuntis na ako ng aking boyfriend na si Robert. Pero kahit na pareho kami nag-aaral, pinanagutan ako ni Robert at ipinakilala sa kanyang ama na si Itay. Matagal nang ulila sa ilang si Robert, kaya si Robert at ang kapatid nitong bunso ang pinagtuunan na lang ng pansin ni Itay. Pero na mag-asawa na si Ping, ang kapatid ni Robert, dahil nagsama na rin kami, naging mag-isa na lang sa kanilang bahay si Itay. Sa edad ni Itay na 62, hindi halata sa katawan niya. Maalaga kasi ito. Palibasa hindi stress sa mga anak. Lumaki kasi sina Robert na mababait at mapagmahal sa magulang. Matagal lang gusto ni Robert na doon kami tumira sa bahay nila kasama sina Itay at kapatid niya. Kaya lang medyo malayo sa trabaho noon ni Robert. Kaya doon kami kina mama tumira pansamantala. Pero nang matanggap na si Robert sa matagal niya nang ina-applyan sa ibang bansa, kinausap ako na doon daw kami iiwan kina Itay at doon kami titira. Mag-isa lang si Itay sa bahay matapos na mag-asawa na rin si Ping at doon tumira sa nabili nilang bahay. Wala naman akong problema kay Itay dahil kitang-kita ko na mahal nito ang apo niyang si Lucas. Lagi itong magkasama at tila ba sila ang mag-ama. Minsan, isinasakay ni Itay sa kanyang balikat ang anak ko habang naglalakad. Tuwang-tuwa naman si Lucas sa lulo niya, lalo nang malaman niya na doon na kami titira sa bahay ng lolo Mario niya, ang Itay ni Robert. Mag-iingat kayo dito. Kapag gabi na, huwag niyong kalimutang isara ang gate. Itay, kayo na po ang bahala sa kanila. Pahabol pa na sabi ni Robert bago ito umalis ng bahay para sa 3 taon na kontrata sa ibang bansa. Sa umpisa nanibago talaga ako, lalo na yun ang unang pagkakataon na hindi ko makakatabi sa pagtulog ang aking asawa. Maging ang anak namin na si Lucas ay hindi rin makatulog sa unang gabi. Sanay kasi ito na nakayakap sa papa niya bago matulog. Pero dahil kay Itay, unti-unti nabawasan ang lungkot ng anak namin. Mas gusto kasi nitong matulog doon sa kwarto ng lolo niya. Kaya kahit paano, hindi ako hirap sa pag-aalaga ng anak namin na Robert. Ako kasi ang nagluluto ng pagkain namin, naglalaba at naglilinis ng bahay. Malaki talaga ang adjustment ko araw-araw. Pero dahil sa madalas naman tumatawag si Robert at nag-video call kami, unti-unti ay nasanay din ako. May mga pagkataon na kapag naliligo ako, naka-video ito at pinapanood ng asawa ko. Minsan naman kapag kumakain at pinapaliguan ko ang anak namin. Sa ilang buwan na ganun ang ginagawa namin, may mga request ng asawa ko na minsan ay ayaw ko. Kapag nalulungkot daw kasi siya at namimiss niya ako, gusto niya ako makita dahil naaalala niya ang mga ginagawa namin dito, lalo na noong bagong kasal kami. O Iya, bakit parang namumugta ang mga mata mo? Umiyak ka ba? Inaway ka ba ng asawa mo? O baka namimiss mo ang asawa mo? Huwag ka magpatalo sa inip dahil mas mahirap ang pinagdadaanan ng asawa mo sa ibang bansa. Danas ko yan anak dahil matagal din ako nasa abroad. Sabi ni Itay sa akin na makita ako na namamaga ang aking mga mata. Totoo na umiyak ako dahil sa asawa ko, pero dahil hindi sa pagkamiss ko sa kanya, kung hindi dahil sa sinabi ng asawa ko sa akin. Mahal, kung namimiss mo ako dahil hindi mo ako makapiling, okay lang sa akin. Hindi ako makagalit, basta maging maligaya ka lang. Sabi ng asawa ko na si Robert.
na mag-usap kami sa video call. Sa una ay hindi ko maintindihan ang sinasabi ni Robert. Pero nang tanongin ko ulit, doon ko nalaman ang gusto niya. Umiyak talaga ako noon at hindi ko tinapos ang video call namin. Marahil, sinasabi ng asawa ko iyon dahil may iba na siyang babae doon. Unti-unti ay ayaw niya na sa akin. Samantalang 1 taon pa lang siya simula nang umalis. Hindi ko talaga matatanggap iyon na maipagpalit kami agad sa ibang babae. Hindi ko kinausap ang asawa ko nung sunod na gabi. Pero panay ang tawag niya sa akin at panay din ang sorry dahil sa nasabi niya. Doon ay nag-umpisa akong magtanong sa kanya kung sino ang ipinalit niya sa amin. Nagtaka ang asawa ko sa sinabi ko. Wala akong ipinalit sa'yo. Wala akong ibang babaeng mahal. Ikaw lang. Saka mahigpit ang batas dito sa Middle East. Sabi pa ng asawa ko sa mga paliwanag niya sa akin. Doon ko na naintindihan ang ibig niyang sabihin. Gusto pala niyang sabihin, payag daw siya na magkaroon ako ng relasyon sa ibang lalaki para mapunuan lang ang mga pagkakataon na kailangan ko ang aking asawa, lalo na kapag malamig ang panahon. Ang totoo, nararamdaman ko talaga iyon, lalo na sa edad ko ngayon. Alam ko sa sarili ko na naghahanap din ako, pero masaya na ako sa aking anak. Libang na ako sa pag-aalaga sa kanya. Saka, nandiyan naman palagi si Itay na lagi nakaalalay sa akin at nagpapaalala at nag-aalaga kay Lucas. Si Itay ang halos tumatayong ama ng anak namin ni Robert. Sorry mahal sa nasabi ko, pero huwag ka mag-alala. Kahit nagawin mo yon, hindi ako makagalit. Basta gusto ko maligaya ka habang wala ako. Sabi pa ni Robert na muli kami mag-usap sa video call. Doon ko rin nalaman na malungkot talaga ang buhay nila doon sa Middle East, lalo na kapag pinapakita niya sa video ang tinutulugan niya. Nakayakap siya sa isang unan at nakahiga sa isang double deck na sakto lamang ang sukat sa kanya. Kapag day off raw siya, gusto sana niyang mamasyal, kaya lang sobrang mahal daw ng bilihin, saka bawal din ang alak. Nagiging libangan lang pala nila at palipas ng oras na mga kasama niya sa trabaho ang pagkikipag-video call sa mga asawa at mga anak nila. Kaya ang simpleng request ng asawa ko na makita ko ay labis na palang nagpapasaya sa kanya. Kaya kahit na mapuyat ako, okay lang sa akin. Makakwentuhan ko lang ang asawa ko kahit na hating gabi na dito sa Pilipinas. Hanggang sa mas lumalim pa ang usapan namin tungkol doon sa sinasabi niya. Ang gusto niya, i-record ko raw sa video para papanoorin niya. Sinasakyan ko na lang ang sinasabi ng asawa ko na kunwari ay pumapaya ako sa gusto niya para lang masatisfy siya sa mga kwento niya sa akin. Talaga mahal, payag ka na. Kapag meron ka nakita, sabihan mo sa akin ha. Bago mo gawin iyon, ipakita mo sa akin ang lalaki. Mamaya, kung sino-sino lang, baka machismis pa tayo. Kikilatisin ko muna, sabi pa ni Robert sa akin. Natatawa lang ako dahil ang totoo ay wala naman talaga akong planong gawin iyon. Gusto ko lang na kahit paano ay masiyahan ang asawa ko sa pantasan niya. Sinasakyan ko na lang ang mga sinasabi ni Robert. Nakita ko talaga sa mukha ng asawa ko ang tuwa nang malaman niya na pumayag ako sa gusto niya. Mahal, kailan kaya yun? Tawagan mo agad ako ha. Excited na ako, sabi pa ni Robert. Ano ka ba? Hindi ganun kadali yun. Basta babalitaan kita. Sagot ko naman kay Robert bago kami matapos sa usapan. Pero lumipas pa ang mga linggo, panay ang tanong ni Robert sa akin tungkol doon. Wala naman akong masabi na petsa dahil ang totoo, wala naman talaga. Isa pa, sino naman lalaki ang kukunin ko? Doon ko naisip ang kumpara ni Robert na si Edward na bukod sa bata pa, malaki ang katawan dahil instructor ito sa isang gym. Pwede ko nakausapin iyon at kutsabahin na kunyari ay siya ang nakuha ko. Pagsapit nga ng Friday at tumawag ulit si Robert sa akin. Nag-drop name ako ng mga tao na kilala niya pero ang lahat ng iyon ay reject sa kanya. Doon ko rin nalaman na hindi pwede si Edward dahil lalaki rin pala ang gusto noon. Panggap lang pala ang pagpapalaki ng katawan ng kumpare niya. Pero ang totoo, kumare niya pala ito. Natawa tuloy ako sa aking nalaman. Iya anak, dito mo na lang patulugin sa akin ang apo ko para naman masarap ang tulog mo. Isa pa,
Kapag gabi yata tumatawag sa'yo ang asawa mo. Sige po itay, tamang-tama mamaya, tatawag na naman si Robert dahil day off yun bukas. Saka itay, mas gusto nga ni Lucas na matulog yan sa kwarto mo. Sige iha, sabi pa ni itay. Tumawag nga muli si Robert sa akin at halos magdamag kami nag-usap dahil wala nang istorbo. Nagawa ko ang ibang request ng asawa ko, kinantahan ko siya at sinayawan. Para bang halos magkatabi lang kami na nag-uusap. Masaya rin ako, lalo na makita ko na masaya ang asawa ko. Kahit paano ay napapalitan ang kalungkutan niya sa ibang bansa. Pero tulad ng dati, tinatanong muli ako doon sa sinasabi niya. Hindi ko nalang sinasagot dahil wala talaga akong masabi at wala talaga akong planong gawin iyon. Tanghali na ako gumising noon dahil sa pag-uusap namin ni Robert. Agad ko na pinuntahan si Lucas sa kwarto ng lolo niya. Nakita ko nga natulog pa ito. Iha, may nasabi pala sa akin si Robert na may bisita ka raw na darating. Sabihan mo ako ha, para makapagluto tayo ng pagkain. Nagtaka ako kay itay sa mga sinabi niya dahil wala naman akong bisita na inaasahan. Naisip ko agad na baka sinabi ni Robert sa tatay niya ang sinabi niya sa akin. Marahil para hindi magtaka si itay kapag may pinapunta ako dito sa bahay. Itay, matagal pa yun. Sabihan kita agad. Sabi ko sa tatay ng asawa ko, sabay pasok ulit sa kwarto. Kaya kinagabihan ng pagtawag muli ni Robert, tinanong ko ito. Sinabi mo ba kay itay ang plano mo? Nakakahiya naman, tanong ko kay Robert. Wala akong sinabi kay itay. Binanggit ko lang na baka may bisita ka na dumating para hindi siya magtaka. Alam mo, sa totoo lang, wala talaga akong bisita na darating dahil hindi ko kayang gawin ang sinasabi mo. Mahal kita, handa ako maghintay sa iyo sa pagbalik mo. Kalimutan mo na ang plano na yun. Pero mahal kung gusto mo lang naman. Hindi ko na pinatapos ang sinabi ni Robert at agad ko na inop ang cellphone ko at lumabas na ako ng kwarto. Doon, nakita muli ako ni itay na namumula ang mga mata. Iya anak, may problema ba? Nag-away ba kayo? May maitutulong ba ako sa inyo? Sabihin mo lang, nandito ako, handang makinig sa'yo. Kahit ano, sa abot ng aking makakaya. Tutulong ako sa inyong mag-asawa. Itay, si Robert kasi may sinabi sa akin. Ano yun iha? Baka matulungan kita. Gusto ko sanang banggitin kay itay ang sinabi ni Robert. Pero nahiya ako at ayaw ko nang malaman pa ni itay iyon. Ano iha anak? Magsabi ka lang. Mahirap yan makagalit kayo. Dagdag pa ni itay sa akin. Itay, wala ito. Kunting tampuhan lang naman. Gano'n naman talaga ang mag-asawa, di ba itay? Oo naman iha. Ang nanay ni Robert, kahit noong nasa abroad din ako, nagtatalaw din kami. Medyo silosa kasi yon, pero pinag-uusapan agad namin. Mahal ko ang nanay niya, kaya kahit alam ko na tama ako na lang nagpapakumbaba. Ganon talaga sa relasyon, iha. Pero kahit na ganon ang nanay ni Robert, mahal na mahal ko iyon. Kaya nga, kahit ilang taon nang wala ito, hindi na ako naghanapan ng ibang babae. Masaya na ako sa mga anak ko. Napalaki ko sila ng maayos at nakapagtapos naman sila. Doon lang ay nasabi ko na masaya na ako at kontento sa buhay. Kahit na matagal akong nasa abroad, pero wala akong naipon na pera. Dahil sa kwento ni itay sa akin, kahit paano nawala sa isip ko ang pag-uusap namin ni Robert. Doon ko rin lalo pang naintindihan ang kalagayan ng asawa ko sa ibang bansa. Naawa ako sa kanya. Doon ko na pag-isip-isip na baka pagbigyan ko ang sinasabi ng asawa ko. Itay, kumusta na kayo? Ang pamangking ko, nandyan ba? Sabi ni Ping, ang kapatid ni Robert, na narinig ko habang nasa loob ako ng kwarto. Dumadalaw kasi ito sa kanyang itay, isang beses sa isang buwan. May dala ito mga pagkain at pasalubong kay Lucas. Palibasa wala pang anak, kaya ang anak namin ni Robert ang laging espesyal sa kanila. Agad rin ako lumabas ng kwarto. Nakita ko na masayang-masaya ang anak namin. Nakarga-karga ni Ping. Ate, parang ang bilis lumaki ni Lucas ha. Ang bigat-bigat na. Sabi pa ni Ping sa akin. Oo nga, kaya sana Ping, mag-anak ka na rin. Para maragdagan na ang apo ko. Sabbit din ni itay. Itay hindi pa makatsamba eh. Sagot naman ni Ping.
Sana si Kuya Robert, bago sana umalis, sinundan muna si Lucas. Di ba Ate Mercy? Sabay tingin sa akin ang bunsong kapatid ng asawa ko. Ako man ay gusto ko rin. Kaya lang napaaga ang alis ni Robert. Oo nga ate, pero hayaan mo. Pagbalik ni Kuya, sigurado masusundan na agad si Lucas. Dumating naman ang gabi, may mga missed call sa akin si Robert. May mga emoji pa nakasama sa messages niya. Hindi ko naman binasa pa dahil ayaw ko munang pag-usapan pa ang mga nasabi niya sa akin. Kaya kinabukasan ay tinanong muli ako ni Itay kung nag-aaway para kami mag-asawa. Hindi po kami nag-aaway, Itay. Hindi lang kami nakapag-usap kagabi dahil malakas ang ulan at mahina ang internet. Hindi ko nga po nabasa ang chat niya sa akin. Kaya pala sa akin nag-text si Robert. Kinukumusta kayo? Kaya naisip ko, baka hindi pa kayo nag-uusap ni Robert. Wala yun, Itay. Okay po kami ni Robert. Sabi ko kay Itay. Basta iha, magsabi ka lang kapag may problema ka. Sabi pang muli ni Itay sa akin habang nilalaro muli ang kanyang apo. Ako naman ay bumalik muli sa akin labahin na hindi ko natapos kahapon dahil sa biglang pagbuhos ng ulan. Kaya hindi ko na isampay ang ibang labahan ko. Pagkatapos ko magsampay, pinuntahan ko si Lucas sa kwarto ng lolo niya para yayahin ko sanang kumain. Pero wala doon si Lucas. Naabutan ko na nakahiga si Itay. Nakasuot ito ng puting sando at boxer short. Bigla tuloy akong nahiya at agad akong tumalikod palabas ng pinto. Iha, isinama pala ni Ping si Lucas. May bibilin lang daw dyan, malapit sa department store. Hindi ko na nasabi sa'yo kanina. Alam ko kasi naabala ka sa ginagawa mo. Nang marinig ko ang mga salita ni Itay, humarap muli ako sa kanya. Nasabi na po pala ni Ping sa akin iyon nakaraan pa. Ngayon pala sila umalis. Sabi ko kay Itay, Iha anak, okay na ba kayo ng asawa mo? Nag-usap na ba kayo? Hindi ko masagot si Itay dahil hindi ko pa muling kinausap si Robert. Okay po kami, Itay. Ang sagot ko sa ama ng asawa ko. Kilala ko si Robert kapag may problema yon. Tumawag na sa akin kagabi, nagtatanong tungkol sa'yo. Sabi ko naman sa'yo, nandito ang Itay mo. Maaari mo ako sabihin ng problema mo. Sabi pa ni Itay sa akin. Dahil sa mga narinig ko sa sinabi muli ni Itay at alam ko na kami lang ang tao doon sa bahay, doon ko na naisip na magsabi kay Itay. Unti-unti ay ikinuwento ko sa kanya ang binanggit ng asawa ko. Mula nung umpisang usapan namin ni Robert, nakatitig lang si Itay sa akin. Matyagasang nakinig sa mga kwento ko. Sinabi ko ang lahat kay Itay. Kahit na ang sinasabi ni Robert na bisita ko na darating. Wala po talagang ganong darating, Itay. Huling sabi ko sa ama ng aking asawa. Oo nga, Iha. Tsaka mahirap yun. Baka meron naman ibang option na gagawin. Hayaan mo, kakausapin ko si Robert tungkol dyan. Naku, Itay, wag na po. Wag po ninyong sasabihin kay Robert na sinabi ko sa inyo. Baka magalit yun sa akin. So, ano na lang gagawin mo? Susunod ka na lang sa gusto ng asawa mo. Hindi maaari yun. Sabi pa ni Itay sa akin. Pero Itay wag na po. Hirap na sa trabaho si Robert doon. Kawawa naman siya. Baka ma-stress lang siya doon. Mahal ko po si Robert. Kaya nga para mabawasan man lang ang pagod niya sa trabaho. Kapag nag-uusap kami, kinakantahan ko siya ng paborito niyang kanta namin. O sige Iha, ikaw ang bahala. Basta kausapin mo ang asawa mo para hindi rin siya mag-isip at mag-alala sa'yo. Basta ako, nandito lang para sa inyo. Tutulong ako sa abot ng aking makakaya. Magsabi ka lang. Salamat po Itay, dahil lagi kayong nandyan. Lagi kayong nakahandang tumulong sa amin. Ano pa ba ang silbi ko kung hindi ko kayo matutulungan? Matagal na akong mag-isa sa buhay. Kaya kayo na lang ng mga anak ko at apo ang mahalaga sa akin. Sabi pa ni Itay sa akin bago ako lumabas ng kwarto niya. Medyo lumawag din ang pakiramdam ko dahil sa pagkakasabi ko ng aking problema kay Itay. Nang sumunod na gabi nga ay kinausap ko na ang aking asawa. Masaya kami nagkwentuhan. Muli naming binalikan ang masayang alaala namin noon. Hanggang sa muling nabanggit ni Robert ang nasabi niya sa akin. Kalimutan ko na daw iyon. Natuwa naman ako sa aking narinig. Kahit na ang totoo ay namimiss ko na ang asawa ko. Sakto kasi 2 taon na sa abroad. Naging madalas muli ang usapan namin ni Robert. Madalas
video call kami kasama si Lucas. Minsan, kahit nasa sala ako at naglilinis, naka-open ang camera at pinapanood kami ni Robert. Tuluyan na nga kinalimutan ni Robert ang hiling niya sa akin at hindi na rin namin iyon pinag-usapan pa. Pero may isang gabing malakas ang ulan, masyadong malamig ang panahon. Kinausap ko si Lucas na doon na lang matulog sa kwarto ko para may katabi ako. Pero mas gusto niyang doon sa lolo niya matulog. Spoiled kasi ito sa lolo niya. Hinahayaan lang kasi ni Itay na maglaro si Lucas hanggang sa mapagod at makatulog. Huwag mo na lang pilitin anak. Mamaya kapag tulog na si Lucas, bubuhatin ko na lang at dadalhin ko dyan sa kwarto mo. Sabi ni Itay sa akin. Sige po Itay, salamat po. Sabi ko kay Itay. Bago ako pumasok sa aking kwarto at nahiga na rin. Tulad ng madalas ko na ginagawa, sinusuot ko ang maluwag na t-shirt ni Robert at yun ang tanging suot ko na pantulog. Kahit paano ay nararamdaman ko na yakap din ako ng aking asawa. Nagising na lang ako na mag-uumaga na, katabi ko na si Lucas. Hindi ko napansin na dinala ni Itay si Lucas kagabi. Napasarap ang tulog ko. Palibasa, malamig ang panahon. Itay, hindi ko na napansin ang pagdala mo kay Lucas kagabi. Nakatulog na ako. Sabi ko kay Itay habang kumakain kami ng almusal. Oo nga mukhang napagod ka kaya di na kita ginising. Nilapag ko na lang dahan-dahan si Lucas. Saka nga pala Iha, nasabi ba sa ni Ping na isama niya si Lucas sa kanila? Mamimilaw kasi ng mga gamit sa school at ipamimili din si Lucas. Opo Itay, nasabi niya sa akin. Doon na lang daw nila patutulugon muna si Lucas. Baka kasi gabihin sila, medyo malayo pa naman sila dito. Excited na nga ang apo ko. Sabi pa ni Itay, sabay napatingin sa akin. Kumusta pala ang usapan ninyo ni Robert? Okay na ba kayo? Tungkol pala doon sa sinabi mo sa akin nakaraan, matutulungan kita doon. Sabay na napatingin ako kay Itay at naalala ko muli ang sinabi ni Robert sa akin. Pero Itay, kinalimutan na namin iyon. Si Robert na rin po nagsabi na kalimutan na namin ang sinabi niya. Pero anak sigurado ka, kilala ko yan si Robert. Bakit kaya hindi mo pagbigyan? Try mo lang. Kung iyo naman ang makapagbibigay ng kasiyahan sa asawa mo. Pero Itay, sino naman kaya? May kilala ba kayo? Ikaw din ang may sabi sa akin na mahirap yan dahil baka matismis ang pamilya natin. Hindi mangyayari yun Iha dahil hindi naman tayo lalabas pa. Sabi pa ni Itay sa akin. Doon ko na naintindihan ang gustong sabihin ni Itay. Tama nga, matutulungan nga ako ni Itay, ang ama ng aking asawa. Kinagabihan nga, pagtawag ni Robert sa akin, masaya ako nagbalita sa kanya. Kitang-kita ko ang ngiti sa mukha ng asawa ko. Nang sabihin ko sa kanya ang tungkol na sinabi niya sa akin noon at pumayag na ako. Huwag ka magmadali, basta ikakwento ko na lang sa'yo kapag tapos na, sabi ko pa kay Robert. Masayang-masaya nga si Robert ng gabing iyon matapos na ibalita ko sa kanya. Pero ng gabing iyon, matapos ang pag-uusap namin ni Robert, inihanda ko na ang camera ng aking cellphone. Patago ko itong inilagay sa hindi makikitang lugar at inirecord ko ang bawat mangyayari sa loob ng kwartong iyon. Tama nga si Robert, kailangan ko talaga ng ganito dahil sa loob ng 2 taon, muli na naman ako naging maligaya. At sigurado ako na magiging maligaya din si Robert kapag napanood niya ang bidyong ipapadala ko sa kanya. Kinabukasan, masaya din si Itay at pasipol-sipol pa ito habang nagwawalis sa bakura namin. Masaya si Itay dahil alam niya na bati na kami ng anak niya at hindi na muli kami mag-aaway ni Robert dahil nandiyan palagi si Itay na handang tumulong at magbigay ng ligaya sa akin. Sana nga lang maging masaya si Robert kapag nakita niya na ang bidyong ipapadala ko sa kanya.